Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Pakibati po ang mga katabi natin ng good morning. And today is the last Sunday of the month of October, the 30th Sunday in Ordinary Time. At kung tayo po ay magpapakabait, mag-iingat, at kung kalooban ng Diyos, isang buwan na naman ang matatapos natin. Kaya thank you, Lord, for this another opportunity to win this month. Palakpakan natin ang Panginoon. And thank you, Lord. Pero sabi ko nga kanina, matatapos natin to kung magpapakabait tayo pare-pareho. But just like the other months, I believe, these past weeks and this month, hindi naging madali lahat. Hindi naging maganda lahat. Hindi naging maayos lahat. Pero sa awa at tulong ng Diyos, nakaraos tayo. Alam mo ninyo, last Friday, after my Mass in Quiapo, nakareceive ako ng call mula sa isang reporter sa isang station. Hinahabol niya pala ako to ask me for an opinion regarding this latest survey. Nagkaroon daw ng survey, SWS. At yung survey is, ano ang top answer ng mga Pilipino ngayon sa kung paano nila nilalabanan ng stress? Makinig ko kayo mabuti. Ano daw ang number 1 sa survey para labanan ng stress? Hindi eating, hindi shopping, hindi drinking. Alam niyo kung ano ang top answer? Nakakatuwa. Praying. Sagot yan ng mga Pilipino, maniwala kayo sa hindi. Na sa dami-dami ng mga hindi magagandang issues, problema, ang number 1 na sagot pa rin daw ng mga Pilipino sa kung paano mapaglalabanan ng problema, ang stress, prayer. Indeed, prayer is power. Kaya tayo nakaraos din. Kaya may napapalayang kakasimba mo. May napapala pa rin ng pagdarasal mo. Huwag mong iisipin na parang walang nangyayari. Hindi mo namamalayan na maraming araw na ang lumilipas, ang napagtatagumpayan mo, ang nairaraos sa tulong ng Diyos. Lahat na dadaan sa taimtim at tapat na pananalangin. Dasal ang nag-uugnay sa Diyos at sa lahat ng uri ng tao. Yan ang sabi ng first reading natin ni Sirach. Makatarungan ng Diyos. Nakikinig ang Diyos sa lahat ng uri ng tao. Hindi natin kinakailangan magkumpara kung sino ang mas banal, sino ang mas pakikinggan ng Diyos, sino ang mas karapat dapat humarap sa Diyos. You know, today is also the Prison Awareness Sunday. And we are offering our prayers sa lahat ng mga kapatid nating nakabilanggo. At alam ho ninyo, isa sa mga namimiss ko na ho talagang misa ay ang misa sa loob ng kulungan. Meron tayong itinuturo ang simbahan. How should we celebrate the Eucharist? How? Full, active, and conscious participation. Aaminin ko sa inyo. Okay, magagalit. Minsan, parang wala yan dito sa atin. Hindi naman fully present tayo eh. Kasi yung kalahati ng pag-iisip mo nasa labas. Kasi yung kalahati ng oras ng misa nasa labas. Active. Kumakanta ba tayo? Sumasagot ba tayo? Conscious. Nakadilat lang, pero yung katabi mukhang tulog na. Mukhang unconscious. Pero alam nyo kung saan nyo makikita yung buhay na misa sa loob ng kulungan. That every time we celebrate the Eucharist, parang biglang nag-iiba ang mundo nyo. Pag sinabi kong sumain nyo ang Panginoon, dito, sumain nyo ang Panginoon, nakaganyan lang. Alam nyo sa kulungan, sumain nyo ang Panginoon at sumain nyo rin, nakataas pa ang kamay nila. Sabay-sabay yan, halos lawit ang dila sa kakakanta nila. Ngayon, sino ang mas pakikinggan sa atin ng Panginoon? Silang mga tinuturing na salot at dapat nang mamatay?
o tayong mga walang kabuhay-buhay? Makatarungan ang Diyos. Pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng lahat ng lumalapit sa Kanya. Pero, makatarungan ng Diyos sa pagsagot sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Hindi dahil mas gusto ng Diyos ang mahihirap, ang makasalanan, ang mahihina, at kayong mga pinagpala na malalakas, ay bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi. Tandaan natin, kapag tayo ay pinagpala na, pinagaling na, binless na, inaasahan ng Diyos na makakatulong niya tayo sa pagliligtas ng mahihina at ng maliliit. You know, I read this very interesting quotation kahapon sa social media. Sabi nung nabasa ko, when God blesses you financially, do not raise your standard of living. Raise your standard of giving. Raise your standard of giving. Huwag tayong madamot. Hindi madaya ang Diyos. Huwag din natin dayain ng Diyos. Hindi kailanman ikaliligaya, ikapapayapa ng taong pinagpala ang mabuhay lang para sa sarili niya. Huwag sana umabot sa punto na tatawagin nila tayong iniba ka na ng pera mo. Iniba ka na ng kasikatan mo, ng talento mo. Ano ang sabi ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Nasaan ang saysay at halaga ng buhay ng isang tao? Hindi ayon sa ginawa at binigay niya. Hindi ayon sa ginawa at binigay ng ibang tao sa kanya, kundi ayon sa katapatan niya sa kanyang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang kabutihan na pinaglalaban sa mundo. Sa huli, wala sa tao, wala sa mundo ang papuri. To God be the glory. He must always be in control. Kaya nga kapag nagdadasal po tayo, natutuwa ang Diyos. Hindi lang ang nanay mo. Hindi lang mga taong umaasang magbabago ka na. Hindi lang ang mga taong naghihintay na magsisimba ka na. Kapag natututo tayong magdasal, natutuwa ang Diyos na hinahayaan mo pa rin siya ang trumabaho at tumupad ng mga kailangan at pangako niya sa iyo. Anong pangako ng Diyos? Kayong mga napapagod na bibigatan, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Allow God to clean you again, to heal you again, and to empower you again. Anong sabi ni Kristo? Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Nakikinig ang Diyos. Pero, pag nagdadasal, huwag mayabang. Kagaya ng Pariseyo sa gospel natin ngayon. Sa harap ng Diyos, nagawa pa niyang manghamak ng ibang tao. Huwag mayabang pag nagdadasal. Ano ang sabi ng Pariseyo? Lord, thank you that I am not like the rest of humanity. Salamat Lord, hindi nila ako kagaya. Magnanakaw, nangangalunya, kagaya ng tax collector na ito. Alam niyo ang tawag dyan? Dasal ng paninisi. Meron po kaming subject sa seminaryo, Philosophy of God, where we study the attributes of God, mga katangian ng Diyos. God is all good, God is all loving, God is all present, and God is all knowing. Meron kaming kaklase, ang tawag namin sa kanya, si all-knowing. Siguro may kakilala rin kayong ganito. Kasi kaya namin siya tinawag na all-knowing. Kapag nagkukwentuhan kami, lagi siyang may entry. Alam ko yan. Nakita ko na yan. Meron din kaming ganyan. Napuntahan ko na rin yan. Lahat alam niya. May kilala kayong ganon? Isa lang ang hindi niya alam.
na inis na kami sa Kanya. Dasal ng paninisi. Lahat tinuro mo eh. Lahat sinisi mo. At hindi mo nakita ang sarili mo. You know, when we pray, God is teaching us to be humble. Humility. Kagaya nitong tax collector. Anong sabi ng tax collector? Anong sabi sa tax collector? Nasa likod lang siya, ni hindi niya maitaas ang tingin niya sa Diyos. Dinadagukan ng kanyang dibdib at hiyang-hiya sa ginawa niya. Lord, be merciful to me, a sinner. Ang tawag doon, dasal ng pagsisisi. You know, as we continue this celebration, my dear friends, let us ask ourselves, look at your own life. Anong madalas mong dasalin? Dasal ng paninisi o dasal ng pagsisisi? You know, yesterday, sa ating annual Parade of Saints, 15 mga bata halos ang sumalis kagabi. Alam niyo po, yung last saint is the newest and the youngest saint of the church now, Saint Carlo Acutis. Isang kabataang katulad natin, humarap sa maraming trials and temptations. And I would like to end these reflections by sharing to you what this young man is teaching and reminding us. Prayer, the Eucharist, is my highway to heaven. Like Saint Carlo Acutis, to always be close to Jesus through prayer must only be our life plan. Pray. Prayer is power. Amen. We all stand and together we profess